Todo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating programa, sa ating mga kapatid na mga Muslim. Alhamdulillah, tayo po muli magbabalik sa ating programa sa araw na ito. Alhamdulillah, samahan niyo po kami at upang mapakinggan po natin ang mga karagdagang mga mensahe na ibig po namin ipaabot sa ating mga kababayan. Yan. At bago po kami magsimula, inshallah, gusto ko simula ulit ang ating programa sa isang panalangin, inshallah. Sa pamamagitan nito, inshallah, hinihiling natin ang gabay at awa ng ating dakilang tagapaglikha, inshallah. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Amin. Ya Allah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa iyo, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Ang mapagpala, ang mahabagin, ang tanghari at hukom sa araw ng paghuhukom. Ikaw lamang, O Allah, ang aming sinasamba, at ikaw lamang ang aming hinihingan ng tulong. Ipatnubay mo po kami sa matuwid na landas. Ang landas sa iyong mga pinagpala, hindi ang mga landas na mga sinumpa at mga nangaligaw. Ya Rabbil Alamin, hinihiling po muli namin sa inyo na sa araw na ito ay patnubayan niyo po kami, pagkalooban niyo po kami ng mga kaalaman na mainam na maibahagi po namin sa lahat ng aming mga kababayan, upang nang sa gayon ay maging bahagi po ito ng aming kaparaanan, upang maituwid po namin ang lahat ng aming mga gawain na naaayon sa iyong kagustuhan. Ya Rabbil Alamin, ang higit sa lahat, hinihiling po namin sa inyo ng paulit-ulit na ipagkaloob niyo po sa amin ang pinakamainam na pamumuhay sa mundong ito, at higit po sa lahat ang pinakamainam at tagumpay na pamumuhay sa kabilang buhay, at iligtas niyo po kami sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Amin. Alhamdulillah, kapatid na Abdurrahman, at sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid na mga Muslim sa buong mundo, inuulit ko po, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat ng ating mga kababayang hindi Muslim, hinihiling ko po binibigay ko po ang aking pagbati ng isang magandang hapon po sa inyong lahat, at dalangin ko rin na nawa ang kapayapaan, habag at biyaya ng ating dakilang tagapaglikha ay mapasa ating lahat. At muli po magbabalik ang ating programa, ang Buses ng Islam sa probinsya ng Aklan. Ako po ang inyong lingkod, ni Sir Abdul Karim Bunjibod. Ako naman si Romel Abdurrahman Magallanes Tarusan. At tayo po ay sumubaybay, no? Hinihiling po namin sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga taga-panuod, no? Taga-subaybay, taga-suporta sa ating programa. Ito po ay napakaganda at natutuwa ako. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakinig, no? Sumubaybay, nagtanong at nakialam sa ating programa. Dahil ito po ang isa sa makapagbibigay po sa atin na magandang matatawag natin na relasyon upang lalong lumapit ang ating mga kalooban, lalo po sa ating mga kababayang hindi mga Muslim, no? Ito po kasi ang isa sa mga paraan na alam namin upang ang hidwaan, ang padir na humaharang sa bawat isa sa atin ay maalis, at magtulungan po tayo alang-alang sa ating ikabubuti, inshallah. Kapatid Abdurrahman, alhamdulillah, bago po siguro tayo magpatuloy sa ating programa, sa ating mensahe na gusto ipaabot sa ating kababayan sa araw na ito, inshallah, ay gusto ko ring personal na pasalamatan at batiin ang lahat ng ating mga kababayan, ating mga kapatid na mga Muslim, ating mga kababayang hindi mga Muslim, mula sa iba't ibang sulok ng ating bansa, na sila po ay sumusubaybay sa atin ngayon, no? Nanonood sila sa atin at natutuwa. Actually, ako ay masayang-masaya. Nagpapasalamat po sa inyong lahat, no? Sa lahat ng ating mga kababayang hindi Muslim na nakikinig sa amin, at maraming natuwa, maraming nalinawan, sa abot po ng ating nakakayanan sa pagpapaliwanag, lalo sa mga pagsagot sa mga katanungan. So gusto ko pong mga personal batiin dyan po sa Mandurriao, Iloilo City, no? Dyan po sa Lags, Fuertes,
trainer of Wave 44. Ayan. Sila Risa, Chester, Rufel, Jack, Sarah, Pem, Julia, Don at saka si Diyos. Ito po ay actually kasamahan ng ating kapatid na si Sister Glinilyn Tabang Dihuan. Okay? Si Sister Glinilyn Dihuan Tabang ay apo ng ating atong pinagangga ng abogado. Attorney ina po sa Barangay Tamalagon sa Tangalan. Si Attorney Tabang, na anak po ito ng ating kasalukuyang barangay captain na si Kapitan Glenn Tabang. Diyan po sa Barangay Tamalagon. So maraming salamat at sabi po ng ating kapatid, no, paki-greet din ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga kapatid. Siyempre ng mga Muslim at sa aking mahal na husband. Alhamdulillah. Masyaallah. Ang kanyang asawa ay si Brother Rafael Dihuan. Yan sila ay siya mga dating Kristiyano rin naman. Yumakas sa Islam. At gayon din naman ang kapatid natin na talaga ng mga masipag na sumusubaybay at nagbahagi ng ating mga minsay na naipapaabot. No, si Brother Marlo Prado. Prado family po diyan sa Nabas. Okay? Diyan po sa Tabangaw sa may Buena Fortuna, no? Mga kapatid ko diyan at mga bayaw ko diyan, Laurencio family at lahat na po ng ating mga kapatid diyan mula sa Boracay, diyan po sa Katiklan, dito sa Numancia, no? Diyan sa We go big, we go bold. We go big, we go bold. Nur Ala Village, marami po diyan. So, si Nanay Tilma dyan po sa Nur Ala Village, no, na nubyanan ng ating kapatid na si Brother Alex Alaw. Ayan. Alaw family, Nanay Tilma Feliciano Viol. Ayan. Si Mary Lucy Jigo, dyan po sa sitio Bili Pudyot, Asyala. Kahapon ay nakiusap sila sa atin, nakikinig sila pala sa programa natin sa radyo. So, hindi natin akalain. So, natutuwa naman sila. At actually ito si Mary Lou, si Jigo na ito kahapon ay natuwa ako sa kanya dahil talagang pinagigiitan niya. Sabi niya, ang mga Muslim kasi kaya hindi kumakain ng baboy kasi Diyos nila yan. Siguro hindi nila panood yung unang mga pagpapaliwanag natin. Pero pahapayawan natin ulit ngayong araw para at least malinawan ng ating kababayan. Dahil makikinig daw sila ngayon, brother. Yes, makikinig sila. Sumusubaybay sila sa atin ngayon. At dyan po si Nina Avila sa sitio Dawog Pudyot. Ayan, nakikinig sila. May kumin pa siya kapatid eh. Actually, may tanong siya sa akin, maganda ang tanong niya. Na, parang nakukonsyos lang siya doon. Ang sabi niya, isa lang naman ang Diyos natin. Pero bakit hindi nagpapasakop sa Katoliko ang mga Muslim? Yan. Bakit? Ang ibig niya sabihin, bakit may Muslim, may Kristiyano? Kung iisa lang din naman ang Diyos, dapat magpasakop na lang mga Muslim. Para iisa na lang. Para iisa tayo. Okay, bibigyan na mamaya ito ng pahapyaw na pagpapaliwanag, inshallah. At yung kapatid ko po dyan sa Divisoria area, si Gerson Abdul Jalil Bunjibod at ang kanyang may bahay na si Hermelita Bunjibod at ang kanilang anak na si Jeremy Bunjibod. Alhamdulillah. So sila ay sumusubaybay sa atin ngayon, nanonood sila. At dyan po sa Pasig area, si Jinan Raima de Malna Limbo. Ayan. Assalamualaikum sa lahat ating mga kapatid dyan. Hindi ko na isa-isahin, ay napakarami na ating mga kapatid dyan. Nagpapasalamat po ako sa ating mga kapatid na talagang masugid na sumusubaybay at nagbabahagi ng mga mensaheng na ibabahagi natin dito sa pamamagitan ng programa natin. Ito po sa Radyo Tudo 88.5 FM, dito po sa Radyo Tudo Kalibo, no? Radyo Tudo Aklan. So maraming salamat po. Diyan po kay Mikael Casiano, diyan po sa Batan. Mga balik Islam po ito sila, mga pamilya niya, at saka si Jamil Ruiz, yan. Nakikinig sila palagi sa atin. At si Sister Aisel Dizon, ito hindi ito Muslim, no? Pero nag-aaral din sila sa Islam. Si Aisel Dizon sa Lidaga, dyan po sa Quezon City, dyan po sa Fairview. Mashallah, alhamdulillah. So, alhamdulillah. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood sa atin, sumusubaybay sa atin, sumusuporta sa ating programa. So alhamdulillah, ngayon pa lang ay nagpapasalamat kami ng paulit-ulit sa inyo dahil alam ko ito magiging magandang resulta nito
ganito, ang magiging relasyon ng Muslim at Kristiyano sa Pilipinas ay magiging close at magiging panatag. Maging kampante sa bawat isa, brother. Oo. Yes, kasi maintindihan natin ang Oo. karapatan ng bawat isa. Hindi mo pwedeng apakan ang karapatan ni Muslim at hindi pwedeng apakan ni Christian, ni Muslim ang karapatan ni hindi Muslim ni Christian. So kapatid Abdurrahman, inshallah baka mayroon ka pa diyang ipapahagi. Oo, brother, nakikinig sila ngayon at nanonood. Mga family Francisco Castillo, lalong-lalo na kay Roland at kay Joey na taga-Hawili. Hawili. Oo. At ang mga kapatid nating si Marnie Pandaag at si Nihan Arumpak ng Boracay. Nakikinig sila ngayon, brother. Alhamdulillah. Boracay Island. Boracay sila, brother. Okay. Alhamdulillah. So alhamdulillah, dito sa mga kapatid natin sa Boracay, actually ang Boracay kapatid na Abdurrahman ay maraming nangangarap ng karating dito. Pinapaalam ko lang sa lahat na siyempre, sa mga hindi nakakaalam, na ang Boracay Island po ay nandito po sa probinsya ng Aklan. Ayan. At isa po ito sa mga kilalang island sa buong mundo. At marami tayong mga kapatiran ng mga Muslim dyan. Naghahanap buhay dyan at may masjid tayo dyan. At sila ay talagang sincero din sa pagsuporta anuman ang mga gawain natin dito sa Islam. Pagpapaabot natin ng minsay sa ating mga kababayan. By the way, Brother Abdurrahman, alhamdulillah, nung nakaraang linggo, na mayroon tayong pagsagot doon sa mga katanungan. So, nabigyan natin ng linaw na kahit pa paano, kasagutan ang dito patungkol dito sa hindi pagkain ng baboy ng mga Muslim. Okay? So, binigyan natin ito ng diin. Actually, bago tayo mag-proceed sa susunod na mga katanungan ng ating kababayan na lilinawin natin sa araw na ito, inshallah, ay gusto ko lang munang bigyan ng kunting dagdag o linaw ang patungkol po dito sa baboy. Kasi, ang sabi nga kahapon ng ating kababayan, Diyos talaga ng mga Muslim mga baboy. Okay? Kaya hindi nila kinakain. Ang sabi naman ng isang retired na sundalo, na maraming nakasamang Muslim nung siya ay nasa serbisyo pa, ay hindi Diyos ng mga Muslim mga baboy, kundi iyan ay banal. Okay? Banal, nire-respeto yan ng mga Muslim. So gusto ko lang ipalam sa lahat, linawin ko lang uli, na ang Muslim ay hindi po itinuturing ang baboy na banal. Okay? Lalong hindi Diyos na mga Muslim ang baboy. Dahil ang Muslim kailanman ay hindi pwedeng sumamba sa nilikha. Sino ang sinasamba ng Muslim? Ang tagapaglikha. Okay? Sino ang tagapaglikha? Siya nga si Allah. Si Allah at ang baboy ay magkaiba po. Hindi po baboy si Allah. Okay? Dinawin lang po natin. Hindi po kami nagagalit. Kundi pinaliliwanag po namin ang bagay na ito. Kasi naintindihan po namin kayo. Sa lahat ng ating mga kababayan na nagtanong na ganito, naintindihan natin yan. Kasi bakit katanungan natin dati yan, hindi pa tayo Muslim. Okay? At yun ang pagkakaintindi natin. Dahil wala tayong kaalaman. Oo. Okay? So, kapag nagtanong ka sa mga bagay tungkol sa mga Muslim at nagtanong ka sa hindi Muslim, sigurado hindi ka mabibigyan ng tamang kasagutan. Bakit? Wala silang kaalaman tungkol sa Islam. Kaya po kami bilang Muslim ngayon na nakaupo dito sa ating programa, ang busin sa Islam sa probinsya ng Aklan, ay sinisikap namin na magbigay ng tamang kasagutan sa abot na aming makakaya para hindi po kayo magkakaroon ng pagtitawag na pag-iimbento. Okay? Walang pinag-iba yan, kapatid na Abdul Karim, na kapag gusto mo malaman ang iyong karamdaman o kung may sakit ka o wala, halang naman pupunta ka sa isang engineer. Oo. Oo. Kailangan malaman mo ang katotohanan kung may sakit ka at kailangan magsakot sa doktor. Pumunta ka sa doktor. Oo. So walang pinag-iba dyan, brother, na kung gusto mo malaman patungkol sa Islam, sa isang Muslim ka magtanong. Correct. Oo. Kaya tayo bilang Muslim kapatid na Abdurrahman, ay hinihiling natin sa ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig ngayon na magtanong po kayo sa Muslim, makinig kayo sa Muslim at maniwala kayo sa Muslim kasi Muslim ang nakakaalam sa kanyang relihiyon. Okay? Ang baboy, hindi kinakain ni Muslim dahil parte ito ng pagsubok sa atin. Ipinagbabawal ni Allah sa banal na Quran ang baboy, huwag kayo kakain ng laman ng baboy. Sabi naman ng iba kapatid na Abdurrahman, dali lang. Yung Quran bago lang yan Kailan lang lumabas yan Sabi ng mga wala rin kaalaman. At ang sabi ng kapatid, syempre sa Quran nyo yan dahil Muslim kayo. Oo. So sa Christian,
Diba, nagtatanong din ang Christian kung pinagbabawal din ba sa kasulatan nila yan. Oh, hindi, kapatid Abdurrahman. Actually, hindi natin sila pakikialaman doon sa gusto nilang gawin. Okay? So dahil may nagtanong sa akin personal na iyan ay bago lang, sa lumang mga kasulatan wala naman talaga yan. O sige, balikan po natin ang luma. Pero inuulit ko lang po inihiling ko po sa ating mga tagapakinig na huwag nyo sanang isipin na babanggit din namin ang mga mensahe o kasaysayan sa mga naunang kasulatan na nangangahulugan na nambabastos kami o sinisiraan namin ang inyong mga tradisyong kinamulatan. Hindi. Kundi linawin lamang natin. Nakalagay din ba sa lumang kasulatan na bawal ang baboy? Marami, kapatid na Abdurrahman. Ulitin lang po natin. Actually, nabanggit natin ito sa mga nakarang programa natin. Pero, excuse me, alang-alang po sa ating mga kababayan na hindi nakapanood, hindi nakasubaybay, gusto ko lang ipaalam na sa lumang kasulatan, na ito nga ang tinatawag na Biblia na pinanghawakan natin dati, maraming mga sitas na ipinagbabawal din naman talaga dyan. Saan? Hindi ko nalalahatin, kukuha lang ko ng iilan. Levitico 11:7 versikulo 8 ng Biblia. Bawal kumain ng baboy. Okay? Pagdating po sa Deuteronomy 14 versikulo 8, bawal kainin si baboy. Sa Isaiah 66, parurusahan ang kumakain ng baboy. So minsan may nangangatwiran pa rin, nagsasabi pa rin, Brad, sa lumang tipan yan, sa bagong tipan pwede nang kainin. O nasaan sa bagong tipan? So, hanggat maaari ayaw sana namin pag-usapan ito kasi sa totoo ayaw po namin ng tinatawag na debate. Ayaw namin ng debate. Kasi pag sinabing debate, no? May pride na umiiral dito Kapag ang isang tao nakikipag-debate, meron siyang pride na pinanghahawakan, ayaw niya magpatalo. Ngayon, ang nangyayari, kanya-kanya tayong hiwalay na mayroon tayong pride. Dito po ang gusto namin mangyari, pag-usapan natin. At pagkatapos natin pag-usapan, pagkatapos namin ibahagi, bahala kayo mag-decision para sa inyong mga sarili. Okay? Kasi wala tayong karapatan na pilitin ang mga tao, diktahan yung mga tao sa gusto nilang gawin. Ang bawat isa sa atin na may tinatawag na sariling pangunawa, meron tayong kalayaan kung saan natin ilalagay ang ating mga sarili para sa ating kabutihan. Binigyan tayo ng katalinuhan, binigyan tayo ng puso para unawain ang mga bagay-bagay. So bahala po kayo. Pagdating po sa tinatawag nilang bagong tipan, mismo si Jesus Christ ang nagsabi, no? Sa Mateo 5 versikulo 17. Okay? Ang sabi ni Jesus Christ, huwag ninyong iisiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin. At sabi pa ni Jesus Christ, dinugtong pa niya doon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa. Pero kahit kaliit-liitang kautusan o isang kudlit, isang tuldok sa kautusan, ay hindi mawawala ng bisa hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, kapatid, sa lumang tipan at sa bagong tipan, hindi ito binago. Kung bawal ang baboy sa lumang tipan, sa bago, bawal pa din. Dahil hindi niya binago. Bawal pa Oo. siya, okay? Ibig sabihin, bahala na sila mag-decision sa bagay na ito, kapatid na Abdurrahman. At tayo ay nagkukwento lamang. Ibinabahagi lang natin. May mga katanungan pa iba, maliban sa baboy, kasi ang mga Muslim, oo, naintindihan na namin. Umiwas ang mga Muslim sa baboy kasi bawal sa kanila, bawal sa mga kasulatan. Ang question ng iba, bakit kayo mga Muslim? Yung mga babae nyo kailangan nakaputos, nakabalot? Bakit ba may mga manto, may mga hijab kung tawagin? Okay? Bakit ba ang kahapon lang natatawa ko, sabi ng isang matanda sa akin na babae, ang mura lang naman yung pangahit, bakit hindi nyo matanggal yung balbas ninyo? Bakit ba ang mga Muslim may mga balbas? So yun po yung mga sasagutin natin ngayon, gusto natin linawin. So unahin muna natin siguro ang natalakay natin niya, nabigyan natin ng sagot tungkol sa baboy. Okay? Bawal sa lumang kasulatan, bawal din po sa bagong kasulatan. Bakit? Ang Panginoon, kagaya sinabi natin noong nakaraan, ay iisa lang. Nagpadala siya ng mga propeta sa iba't ibang panahon para ipagpatuloy ang iisang kautusan. Kaya pag nagpadala siya, nag-utos siya ng bawal sa una, bawal din ito sa gitna, bawal din ito sa dulo. Walang magbabago. Kasi makatarungan siyang Panginoon. Ngayon,
Patungkol naman dito sa balbas, ito pinoproblema ng iba. Kaya bago tayo pumunta dito, kung may katanungan tayo dyan tungkol sa mga maraming asawa ang Muslim. Okay? Ngayon, bago tayo pumunta doon, kapatid Abdurrahman, talakayin muna natin, bakit ba ang mga Muslim ay may mga balbas? Ito po ay kautusan sa Islam bilang kaparaanan ng pinakahuling propeta, si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Nagpapahaba sila ng balbas. Okay? So, parte ito ng pagsunod sa mga propeta. Actually, kapatid na Abdurrahman, kapag aralan mo nga naman, ang ginagawang mga tradisyon ng mga hindi Muslim, no? Sa paglalagay nila ng pagkakakilanlan kay Jesus Christ, kay Moises, no? Minsan may makikita ka mga picture, although ito maliwanag naman na ipinagbabawal naman talaga, direkta natin sasabihin. Kasi pag itinago natin ang katotohanan, at alam natin ang katotohanan, tayo ang kukwestiyonin ng tagapaglikha, bakit hindi natin ipinahayag sa tao? Okay. Sinabi ang katotohanan. Correct. Na alam naman natin ang totoo. Oo. Sabihin natin ang katotohanan, kahit masakit ito. Kaya sasabihin natin ang totoo ngayon. Ngayon, kung titingnan natin, lahat ng mga karakter, kahit siya tinatawag na sinakulo ba yun? Yung pinapako sa cross, okay? Yung mga karakter dyan, may mga balbas, wala. Meron, kapatid. May mga balbas, di ba? Sa mga drawing si Jesus Christ, may balbas. Si Moises, ang haba ng balbas, puti pa na eh. Okay? Saan yung matandang tao? Pero sa katotohanan, sa realidad po walang nakakuha ng aktual na mukha ni Jesus Christ at ni Moises. Bakit? Nung panahon nila, wala pa pong kudak noon. Wala pang kamera. Wala pang cellphone. No, wala pa nagde-develop ng mga pictures na yan para ma-preserve. Okay? So, iwanan natin yan. Kasi yan ay tradisyon na kinamulatan natin na pinamana sa atin ng ating mga ninuno. Bunga ng ipinamana sa kanila ng mga dayuhan na tinalakay natin noong nakaraan. Okay, ngayon, patungkol sa Islam, ito po ay isang uri ng pagsunod sa mga propeta. Ang pagsunod sa propeta ay pagsunod sa tagapaglikha. Kasi ang propeta ay utusan ng tagapaglikha para ipatupad ang tama. Ang propeta man nagpapakita sila ng mga halimbawa. Okay? Now, sabi naman ng iba, Brad, siguro sa inyo lang yan, sa mga Muslim lang yan, pagpapahaba ng balbas. Sa amin kasi, hindi kami nagpapahaba ng balbas kasi hindi naman yan ipinagutos sa amin. Wala naman yan sa kasulatan namin. Sigurado po kayo? Okay? Sa lumang kasulatan ba, na binanggit natin kanina, nandyan din ba ang pag-uutos ng pagpapaturbo ng balbas? Mayroong kapatid na Abdurrahman. Ipapaalam lang po natin sa ating mga kababayan. Ano sabi? Sa lumang kasulatan, Levitico 19, versikulo 27. Ulitin po natin. Levitico 19, versikulo 27. Ano sabi dyan? Huwag kayong pagugupit ng pabilog sa palibot ng inyong ulo. Ni huwag mong sisirain ang dulo ng iyong balbas. Aba, mas mahigpit, kapatid na Abdurrahman, kung lumang kasulatan yung pag-uusapan natin. Okay? Wala kaming dala ditong kasulatan. Kaya binabanggit namin ang mga sitas. Para sa mga nanonood sa mga bahay, nakikinig sa radyo sa kanilang mga bahay, may mga Biblia kayo dyan, buksan nyo, sundan nyo kami. Okay? Para hindi nyo isipin na kami nag-iimbento lang. At actually, alam ito na mga nag-aaral ng kasulatan. Okay? Huwag sisirain ang dulo. Ibig sabihin, pahabain talaga siya. Ngayon, sabi pa ng iba, ay pag may balbas, Muslim na talaga yan. Ay, ibig sabihin, kung yun ang hatol nila, si Jesus Christ, Muslim na, may balbas eh. Si Moises, Muslim na. May balbas nga eh. Diba? Okay, now, pupunta naman tayo dito sa mga kababaihan natin, kapatid na Abdurrahman. Bakit ba ang mga kababaihang Muslim ay nakabalot? Ito po ay inutos ni Allah sa Quran na sinabi ni Allah kay Propeta Muhammad sa pinakamalapit sa lingway na mauunawaan natin. Ang sabi niya, utusan mo o Muhammad ang iyong mga asawa ang binanggit doon. Sabihin, ang Panginoon ay nagpapahintulot ng higit sa isa. Sa pag-aasawa ng higit sa isa. Okay? Kahapon, natawa pa ako. Sabi ng isang hindi Muslim, 10 talaga asawa ng Muslim.
Nakangiti ako sa kanya, parang alam na alam niya. Sabi ko sa kanya, isampu, makinig ka bukas. Tatalakayin namin yan. Ngayon, utusan mo, O Muhammad, ang iyong mga asawa, ang iyong mga anak na kababaihan, at ang lahat ng mananampalatayang mga Muslim na kababaihan. Natakpan nila ang kanilang buong katawan. Pag ginawa ito ng isang babae, ang pangako ni Allah ay makukuha niya ang respeto ng tao. So bakit nagbabalot? Bakit itinatago ang mga pribadong bahagi ng katawan? Narinig ko po, kapatid Abdurrahman, sa isang sikat at kilalang leader ng isang grupo ng relihiyon. Hindi ko nababanggitin. Na binanggit niya na ang mga Muslim daw ay hindi nagbibigay ng parangal sa kababaihan. Mali. Ang mga Muslim ay pinararangalan at pinahahalagahan ang kababaihan. Bakit? Ang pagsusuot pa lang ng tamang pananamit ay pagrespeto na ito sa kababaihan bilang pagproteksyon sa kanilang pagkababae. Hindi sila babastusin. Okay? Sabi nga ng isang hindi Muslim na babae, Brad, hindi ba pwedeng mag-spaghetti na lang mainit? Bakit ba talaga? Kailangan talaga sa Islam, sa mga Muslim, kailangan nakabalo ba, nakatago lahat? So bakit ba talaga ganyan? Sa amin, wala namang problema. Walang mali siya sa amin yan Okay? Tinanong ko siya ngayon. Ngayon, sabi ko, sagutin mo ako ng direkta. Bilang babaeng hindi Muslim, maglalagay ako sa aking palad ng 2 pirasong candy. Okay? Ang isang candy, babalatan ko. Tanggalan ko ng balot. At ang isang candy ay nakabalot. Ginawa ko, pinakita ko sa'yo ang candy sa kamay ko. Tapos hinagis ko sa lupa, buhangin. May mga alikabok. Ano sa mga candy ang dadamputin mo at kakainin? Yung may balot o yung wala? Sabi ng babae, yung may balot. So bakit hindi mo dadamputin ang walang balot? Kasi marumi na, dumihan na, walang balot So kakainin ko yung may balot kasi ito yung malinis. Ganon din naman sa kababaihan. Kapag nakabalot ang isang babae, nakakaiwas siya sa pagbibigay ng kasalanan sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. Kapag ang isang babae ay nakalantad lahat ng kanyang pribadong bahagi ng katawan, halos nakahubad na, napupuno siya ng kasalanan, napupuno siya ng dumi. Bakit? Kapag isang lalaki nagnasa sa isang babae, nagkaroon ng kasalanan ng isang lalaki, so ang babaeng naging dahilan ng pagkasala ng lalaki, may kasalanan ba siya? Dahil nagnasa ang lalaki. Mayroon din may kasalanan din si babae. Kung 100 ngayon ang nagkasala dahil sa kanya, isang kasalanan ng 100 sa kanya ilan? 100. 100 ang kasalanan ng babae. Dahil sa kanyang kapatid na pananamit, nagnasa ang mga kalalakihan. Oo, at doon ay may kasalanan na kaagad doon. So sa Islam po, iniiwasan po ito. Iniingatan ang kababaihan na magkaroon ng kasalanan. Okay? At sino ba ang huwaran ng mga kababaihan, ng mga Muslim? Si Virgin Mary. Hindi ba? Pansinin niyo po kahit sa mga picture na ginagawa nila, si Virgin Mary ay may balot. Okay. Sabi naman nila, Brad, sa mga unang tao yun Ang unang tao yun, sa kasulatan, wala naman yan. Sigurado po kayo? O basahin natin ang kasulatan. Okay? Unang Korinto 11 versikulo 6. Ano sabi ng Diyos? Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay paggupit naman. Ngunit yung kahiyaya sa babae magpagupit o magpaahit ng ulo ay dapat siya maglambong. Dapat siyang maglagay ng takip. Pagdating sa 11 sa baba lang ng binasang sitas natin, unang Korinto 11 versikulo 13, no? Ang sabi ng Diyos, hatulan nga ninyo sa inyong sarili. Nararapat baga naman nalangin ng babae sa Diyos na walang lambong? Inuutos po ito, kapatid na Abdurrahman, maging sa lumang kasulatan. Hindi lang ito na ituturo. Bakit? Hindi ko alam. Kung ano ba talaga ang layunin ng mga mangangaral natin. Okay? Nangangarap pa man din tayo na makapasok tayo sa langit.
Nangangarap pa man din tayo na makuha natin ang awa ng ating Panginoon na lumikha sa atin. So paano niya ibibigay ang awa niya sa atin kung anyang kautusan hindi natin nasusunod? Pride at emotion ang pinaiiral natin at hindi natin tinitingnan ang kanyang kautusan sa pamamagitan ng kasulatan. Kaya po sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga tagapakinig, sa lahat ng tagapanood, please, buksan na po natin ang ating puso at isipan sa pag-unawa ng mga bagay-bagay. Panahon na po para bigyan mo naman ng pansin o alamin ang mga bagay patungkol sa iyong kaligtasan. Okay? Bakit ang mga Muslim na babae may balot? Utos po ito sa mga Muslim. Bilang pagsubok ito lahat sa atin kung sino susunod, kung sino hindi susuway. Okay? So kapatid Abdurrahman, may mga katanungan diyang ibinigay sa iyo. Ito yung nakaraang tanong na hindi natin nasagot. So sa mga tanong doon, bakit ang mga Muslim ay maraming asawa? Bakit ang mga Muslim maraming asawa? At totally kahapon, brother, narinig natin na sinabi na isang kapatid natin na nakikinig, hanggang 10 lang daw naman. Hanggang 10? Oo. Na parang alam na alam nila, no? Okay? Sabi ko nga sa kanya kahapon, nanay, nadali lang. Ang nagkwento ba sa iyo niyan ay Muslim din? Sabi niya, nakita ko, may apartment kami sa Maynila, Muslim ang kasama ko, 10 talaga asawa niya sa isang bahay lang. Sabi ko, tika muna. Muslim ako. Hindi ko alam yan Okay? So, nililiw ko lang po sa lahat, no? Patungkol sa mga Muslim, kasi ito inaayaw ng maraming kababaihan, lalo ang mga hindi Muslim. Ayaw namin sa Muslim kasi ang dami nilang asawa. Marami ba talagang asawa Muslim? Hindi po. Hindi po marami, hindi po totoo na marami asawa ng Muslim. Hanggang 4 lang po yan. Sabi na marami pa rin. Okay. At least, may bawas na doon sa 10. Na 4 na lang. Na 4 na lang. So sabi ng iba, Brad, bawal sa kasulatan yan eh. Ang sabi ng Diyos, maging sa lumang kasulatan, huwag kang makiapid sa hindi mo kaapid, kaya bawal talaga mag-asawa ng marami. Maliwanag yung brother, na huwag kang makiapid sa hindi mo kaapid. Ang problema, hindi naintindihan eh. Nangangatwiran agad sila na hindi nila iniintindi ang lingwahe. Okay, Tagalog na Tagalog, ilinawin po natin. Ulitin natin tingnan po natin. Huwag kang makiapid sa hindi mo kaapid. Kapag halimbawa, babae ka kapatid na Abdurrahman, pinakasalan kita, kaapid kita, hindi. Kaapid. Yung nanonood sa atin ngayon dyan, yung pinakamaganda dyan, no? Pinakasalan ko ngayon yan, kaapid ko siya, hindi. Kaapid pa rin dahil pinakasalan mo eh. Yung katabi niya na maganda din, hindi ko siya pinakasalan, nagkaroon kami ng relasyon, si gwapong-gwapo ako. Hindi ko siya pinakasalan, nagkaroon kami ng relasyon, sikreto, kaapid ko siya, hindi. Yun ang pakikiapid. Iyan ang bawal, Yun hindi ang ko siya bawal. kaapid. Dahil hindi mo siya pinakasalan. Hindi ko siya pinakasalan. Oo. Okay? So ang tanong dito, bakit ba pinahintulutan ito ng mga Muslim? Bakit 4 ang asawa? Sa 4 na asawa, mga mahal kong mga kababayan, siguro magbibigay lang kami dito ng 4 na kasagutan. 4 na kasagutan lang. Para mas, inshallah, maging malinaw sa lahat, no? Una, yung natural na paglikha ng Panginoon sa tao, lalaki at babae, ginawa ni Allah na mas malakas, physical, ang kalalakihan kumpara sa kababaihan. Okay? Pangalawa, sa ratio ng babae at lalaki sa buong mundo ngayon, sino ang mas marami? Kababaihan yun. Kababaihan. Ilan ang ratio ngayon? 20:1, kapatid. Parang, yun narinig ko rin yan. 20:1. Nakaraan yun. Kung hindi tayo magkakamali. Oo, nakaraan yun. Okay, ibig sabihin, 20 ang babae na pinapanganak, Isa na lang ang lalaki. isa na lang ang lalaki. Ngayon, Wala pa sa 1/4. wala pa. May masakit pa ngayon kapatid Abdurrahman eh. Yung realidad sa ating mga kalalakihan, na ang mga lalaki sa ating kadalasan ginagawang sundalo, ginagawang pulis, no? Pinapadala sa gira, namamatay pa. Nababawasan pa ngayon. Nababawasan pa tayo. At mayroon pa itong isang realidad na nakakalungkot ngayon, na marami sa mga kalalakihan na nagsusuot ng palda, na nakahatak pa ng kapwa lalaki. O kaya nila napanood natin, kinasal parehong lalaki, astagfirullah. Patawarin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong nabawasan.
nawala na, ubos na tayo. So mas lalong dumadami ang kababaihan. Dumadami. So kung ang tanong mga kababayan, kapatid na Abdurrahman, kung hindi po papayagan na mag-asawa na higit sa isa ng isang lalaki, wag nating isa Muslim lang ha, isang lalaki, ano po ang solusyon ng pagdami ng babae sa lalaki? Wala. Ikaw ba na magulang, papayag ka ba na ang anak mo ay maging kabit? Siyempre hindi. Ikaw na dalaga, papayag ka bang kakabitin ka lang at hindi ka pakakasalan bilang legal na asawa? Siyempre hindi. Wala may gusto maging kabit. Pero ang realidad, hindi natin may aalis ngayon marami mga bata, bastardo-bastarda. Walang kinikilalang ama. Bakit? Wala na silang napipili. Hindi ba? Realidad po yan. At saka yung nakukuha nila, brother, yung mga kalalakihan na ngayon, may mga asawa na, kaya nagkakaroon sila ng relasyon doon. Oo. At Kasi kulang na kulang lalaki. kulang na kulang. Okay? Pasunod-sunod dito na kasagutan, kapatid Abdurrahman. Si Muslim, 4 ang asawa. Si hindi Muslim, isa lang ang asawa. Dahil yun ang pahintulot lang, isa lang. Isa lang. Oo, bawal mag-asawa na higit sa isa. Pinakasalan ni Muslim lahat ito. Ngayon sa isa, halimbawa, ang kanyang posisyon sa bansa ay presidente. Presidente. Pero, pahintabi po, hindi ko pa sinasabi na ganito po presidente natin. Halimbawa lang yun. Halimbawa lang po ito. Halimbawa lang po realidad. Sabihin na natin may posisyon. O bumaba na lang tayo. May posisyon lang. May posisyon. May kayamanan, Mayaman. Alisin na natin baka mamaya. Baka masama ba ang pag-iisip? Masabunutan naman tayo dito ngayon. Oh. Dadamay natin si Presidente, dadamay natin si Gobernador, dadamay natin si Mayor. Makakapagaliman. Misinterpret tayo dito. Isang mayaman na lang, isang milyonaryo Na hindi Muslim. na hindi Muslim, may isang asawa. Kayo po ba maniniwala kayo wala siyang kabit? Sagot agad ng marami sa atin yan, hindi. Janitor nga may kabit eh. Basurero nga may kabit eh. Gikita mo yan. Pero hindi lahat ha. Hindi lahat ng mayayaman, hindi lahat na may katungkulan, merong ganyan. Dahil marami pa rin namang tao may takot sa Diyos. Ang problema lang dito, naging issue dito is, kulang talaga kami mga kalalakihan. Kaya, ang solusyon, pinahihintulutan po ito sa Islam. Ano sabi ni Allah? Mag-asawa kayo ng 2, 3, hanggang 4. Kung kaya ninyo silang tustusan ng pantay sa lahat ng bagay. Okay? Ngayon, pag nangangamba kayo na hindi nyo magampanan ang inyong obligasyon ng tama, ng kumpleto, mag-asawa lang kayo ng isa. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa makanya nawang kapayapaan ay nagbigay din ng paalala na mag-asawa kayo ng 2, 3 hanggang 4 kung kaya nyo silang tustusan. Ngayon, kung hindi kaya, manatili ka lang sa isang asawa at may pahabol si Propeta Muhammad sa makanya nawang kapayapaan. Ano sabi niya? Kung hindi kayang bumuhay ng isang lalaki ng isang asawa, wag na siya mag-asawa. Ano gagawin niya? Sabi ni Propeta Muhammad, ituon niya ang kanyang sarili sa pag-aayuno upang mailayo ang kanyang sarili sa kahalayan. Ibig sabihin, napakaganda ng Islam. Hindi lang ito lubos na naiintindihan. Okay? Ngayon, ano-ano ba yung mga batas ng pag-aasawa ng higit sa isa ng mga Muslim? Ay hanggang 4 eh. Hindi po 10 ah. Hindi 10. Pero kung mag-usapan po natin yung mga naunang mga propeta, hindi lang po 10 ang kanilang asawa. Sabi ng iba naman kapatid na Abdurrahman, sa mga Muslim na kasi yan, sa mga unang mga tao noon, sa mga propeta, hindi naman niya inuutos, bawal yan. Sigurado kayo? Okay? Tingnan nga natin. Kilala natin ang pinakatanyag na binansagang ama ng mga bansa. Sino nga ito? Si Propeta Abraham. Si Propeta Abraham. Tingnan natin ang kanyang kasaysayan. Kung mali ang pag-aasawa na higit sa isa, hindi pagpapalain ang kanyang lahi. Dapat lang, bakit mali? Pero pag pinagpala ang lahi ng isang propeta, nangangahulugan tama ang kanilang kaparaanan. So dahil si Propeta Abraham
ang binansagang ama ng mga bansa, ama ng mananampalataya, ilan ba ang asawa ni Propeta Abraham? Dalawa. Ang unang asawa niya ay si Sarah at ang pangalawang asawa niya ay si Hagar. Sinasabi ng ibang mga tao, Brad, si Hagar ay kabit ni Abraham. Hindi niya legal na asawa. Kapatid, mag-isip ka nga. Ang propeta ay may gabay. Ang propeta ay nakikipag-usap ang Panginoon sa kanila. Okay? Para maintindihan ang tamang kaparaanan. Kaya, sa Islam na pananaw at katuruan ng Islam, hindi po kabit ni Abraham si Hagar. Si Hagar ay legal na asawa ni Propeta Abraham. Bakit pinayagan si Abraham na mag-asawa ng pangalawa? Sa kadahilan ng si Sarah ay may karamdaman, hindi siya magkakaroon ng anak. Nagsama sila ni Propeta Abraham more or less 100 years. Hindi nabubuntis si Sarah. Pero pinangakuan na agad si Abraham na gagawin siyang ama ng mga bansa. So paano siya maging ama ng mga bansa kung wala siyang anak? Okay? Kaya pinahintulutan si Abraham na mag-asawa ng pangalawa at ito nga si Hagar. Nung nagsama na po si Prophet Abraham at si Hagar, nabuntis si Hagar, sa Arabic si Hajar. Okay? At lumabas si Prophet Ismail. Si Prophet Ismail po ang kauna-unahang anak ni Prophet Abraham. Okay? At inuulit ko lang po, hindi po kabit si Hagar. Ha? Legal na asawa ni Propeta Abraham dahil pinintulutan po ito sa panahon nila. Nung si Propeta Ismail po, tumungtong na siya ng 14 years old. 14 years old na po siya. Nabuntis naman si Sarah, kahit siya ay matanda na. At lumabas nga si Propeta Isaac. Tingnan natin mga kababayan, kung ano nangyari sa dalawang lahi. Okay? Pag mali, hindi pagpapalain. Pero pagka tama, may blessings dito at may pagpapala dito. Kaya nung si Propeta Abraham, nagkaroon siya ng anak kay Sarah at kay Hagar, na si Prophet Isaac at si Prophet Ismail. Nung tumungtong sila sa hustong gulang, nagsipag-asawa sila. Tingnan niyo po yung pagpapala. Nung si Prophet Isaac ay nag-asawa at nagsalin-salin ng lahi, lumabas sa kanya ang napakaraming propeta. Sino ito? Lumabas sa kanya si Aaron, si David, si John the Baptist, si Moises, si Solomon, at huling lumabas si Jesus Christ. Actually, si Juan Bautista at si Jesus Christ, alos magkasabayan na propeta. Okay? Galing po ang lahi nito kay Prophet Isaac. Ano naman po ang nangyayari sa lahi ni Prophet Ismail? Nung si Prophet Ismail po na anak ni Prophet Abraham kay Hagar ay nag-asawa din at nagsalin-salin lahi. At ilan po sa lumabas sa lahi ni Prophet Ismail na anak ni Prophet Abraham kay Hagar, lumabas po dyan si Keturan, andyan si Nebayot, andyan si Kedar, at ang huli lumabas po si Propeta Muhammad, sumaka nila lahat ang kapayapaan. Ibig sabihin, kung titignan niyo po ang family tree ni Prophet Abraham, si Jesus Christ at si Propeta Muhammad halos magpinsan. Kasi lumabas sila sa dulo. Okay, isa ang tatay nila, si Prophet Abraham. Dalawang nanay, si Sarah at saka si Hagar. Sa dalawang anak, si Prophet Isaac at si Prophet Ismail. Lumabas sa dulo ang dalawa. Okay? So maliwanag kung titingnan mo kung totoong propeta siya, no? Maliwanag, brother, na ang lahi ni Abraham ay pinagpala. Kasi doon lahat nang galing ang mga propeta. Correct. Ibig sabihin, Pinahintulutan. ilan asawa niya? Dalawa. Sa pinahintulutan. Sa lahi ni Prophet Abraham, bumaba tayo kay David. Ilan asawa ni David? Hindi lang isa, kapatid Abdurrahman. O kalimutan natin si David. Pumunta tayo kay Solomon. Kilalang propeta. Si Haring Solomon, na binigyan ng Panginoon ng pagkakataong mamili sa dalawa. Ano yun? Pinamili siya ng kapangyarihan ba o kaalaman?
Hindi niya pinili ang kapangyarihan, pinili niya ang kaalaman. Pero sa kaalaman na pinili ni Abraham, ni Solomon, nagkaroon pa rin siya ng kapangyarihan. Nakausap niya ang hangin, nakakausap niya ang mga hayop, nakakausap niya ang mga isda, nakakausap niya lahat ng mga nilikha, pati mga engkanto. Okay? Yun ang binigay na pabor kay Propeta Solomon. Ilan asawa niya sa Biblia? Napakarami. Umabot yata na 700 kung hindi ka magkakamali. Sabi namin, iba nagugulat, hindi alam. Ang dami naman. Iyon ang ginawang halimbawa at pagpapakita ng halimbawa ng mga propeta noon. Kasi bakit? Bawat nanaisin ng Panginoon, may wisdom dito. May wisdom dito eh. Kinakailangan maintindihan natin. Kailangan alamin natin, aralin natin, bakit ba niya pinahintulutan? Ang pag-asawa na higit sa isa sa Islam ay pinahintulutan dahil may wisdom ito. Ito ang kahit pa paano ay solusyon ng pagdami ng kababaihan sa kalalakihan. Pero hindi obligado sa isang Muslim na mag-asawa na higit sa isa. Ano ba ang batas dito, mga kababayan? Ang batas ng isang Muslim kapag nag-asawa siya ng isa, kailangan mayroon siyang hanap buhay, mayroon siyang kita, mayroon siyang pinagkukunan, na kaya tumustos doon sa kanyang asawa at kanila magiging anak. Ang batas dito, dapat niyang pakasalan yan. Pag pinakasalan niya, may bahay yan, may pananamit, panustos, bibigyan niya ng oras yan. Ngayon, pag may nagustuhan sa uli, siguraduhin niyang may kakayanan siya, hindi lang materialis na bagay. Kundi maging physical, emotional, physical at saka spiritual. Okay, kailangan mayroon siya dito, malakas siya dito. Dahil mayaman ka nga, kung wala kang kaalaman, dadali mo naman ang mga asawa at anak mo sa impyerno. So kailangan, hanggat maaari, mayroon ang lalaki nito. So pag nag-asawa siya ng pangalawa, kung para mangambit siya dyan ng kasalanan, kung para manungkit siya dyan, mayaman ako, nag-asawa ko ng isa, pinakasalan ko, mayaman ako, may kakayanan ako, malakas ako. Kisa mangapit ako dyan, marami nagkakagusto sa akin, kasi gwapo naman talaga ako. Wala naman kukontra dyan sa mga nanonood sa atin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pakasalan ko na lang. Pakasalan ko na lang. Kaysa magkaroon ka ng pagkakasala. Oo. Pag pinakasalan ko yung pangalawa, kung paano ko pinakasalan yung una, gano'n ang pagkakasalan ng pangalawa? Pantay. Pantay. May bahay ito, may pananamit, panustos, bibigyan ko ito ng oras. Hahatiin ko sa kanilang dalawa. Walang lamangan. Walang lamangan. Okay? Pag nag-asawa ako ng pangatlo, may nakita ako, bata, 16 years old. Kindat sa akin, gandang-ganda ako sa kanya, ganda naman talaga. Kindat din ako sa kanya. Kasi magkasala ako, pakasalan ko na lang. Hindi ba? Pag pinakasalan ko ito, 16 years old na naman, kung ano kung pinakasalan yung dalawa, gano'n ko pagkakasalan ng pangatlo. Kung ano binigay ko sa dalawa, ibibigay ko sa pangatlo. May bahay, pananamit, panustos, oras. Ngayon, may nakita akong balo, may 13 na anak. Ngayon, halos hindi niya mapakain yung anak niya dahil namatay yung asawa, mahirap lang sila, butot balat na yung mga anak. So naawa ako sa kanya, kaysa magkasala ako kung sakaling araw-araw dumadalaw ako doon, dahil maganda din naman kahit may maraming anak, pakakasalan ko na lang ito. Anong purpose ko? Tulungan ko siya at kanya mga anak. Pero ako, ano ang binigay ko dito sa tatlo, ibibigay ko sa kanya. Pag binigyan ko ng kutsi ang isang asawa ko, kapatid na Abdurrahman, Dapat lahat kutsi. bibigyan ko lahat ng kutsi yan. Hindi pwedeng isa, kutsi. Yung pangalawa, Tricycle na lang. jeep. Isa, tricycle. Isa na lang, dry bike na lang, nasira-sira pa dahil matanda na nga, marami pang anak. Hindi pwede yung ganun. Pag binaulam ko ng baka isang asawa ko, dapat baga lahat yan. Hindi pwedeng baka, itlog, manok, baka, ito naman yung isa ay Manok. kanding, ito manok, ito isa, itlog na lang. Bugok pa. Dahil matanda na nga. Hindi po pwede yung ganun. Kailang pantay sa lahat ng bagay. Bakit? Ang sabi ni Propeta Muhammad sa makanya nawa ang kapayapaan, bilang paalala, dito sa pag-asawa na higit sa isa. Reminder na rin sa mga mananampalataya, sino man sa inyo ang mag-aasawa ng higit sa isa at hindi niya nabigyan ng justice,
ang kanyang mga asawa ay darating siya sa araw ng paghuhukom na nakalaylay ang kanilang kabilang balikat dahil sa parusa. Lalaki po ang parurusahan dito, oras sa kanyang mga obligasyon. Kaya si Muslim, kahit pinapayagan, pinahintulutan, kunti lang po ang Muslim na may asawa na higit sa isa. Di ba kapatid Abdurrahman, ilan asawa mo? Wala pa nga kapatid. Wala pa, bakit kaya? Sa hirap siguro ng buhay. O baka naman pihikan ka lang talaga. Okay? So, marami po sa ating mga kababayan, mga kapatid na mga Muslim, na may kakayanan, mayaman, pero isa lang asawa. Bakit? Hirap po ng sitwasyon dito. Pag nag-asawa, may 4 kang asawa, ilang biyanan mo? 8. 8. Mag-asawa yan. Wala pa dyan yung bayaw. Wala pa hipag. Okay? Pag nagluko ngayon yung lalaki, niluko yung isang asawa niya, ilang pamilya hahanting sa kanya? Hindi ba? Mahirap. Kaya hindi po ganong kadali ang pag-aasawa na higit sa isa. Pinapahintulutan po ito sa Islam, pero hindi po ito obligado. Kaya nga ang karamihan mga Muslim, isa na lang asawa kasi natatakot din sa parusa. Baka hindi sila mabigay ng pantay na... Napakikita justice sa kanilang mga asawa. Pero, linawin ko lang po sa lahat, no? Sa mga ating kababayan na nag-aalanganing pag-aralan pa ang Islam dahil nga ang problema, maraming asawa ang Muslim. Lalo sa ating mga kababayan. Huwag nating masyadong seryosuhin o pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng maraming asawa. Okay? Dahil hindi ito ang kaligtasan natin. Makakatulong siya pag natanggap mo ang pag-aralan mo mabuti, nasunod mo ng tama, malaking tulong ito para sa kaligtasan. Pero ang punto ng ating kaligtasan, yung makilala mo ang lumikha sa'yo, pagkatapos sa abot na makakaya mo, sundin mo ang kanya mga kautusan at magtiis ka sa mga pagsubok. Itong pag-aasawa na higit sa isa, actually, mga mahal kong mga kababayan, ay mga pagsubok lamang ito siya. Pagsubok kung sino ang susunod. Sa babae at lalaki, parehong pagsubok ito. Bakit? Si babae, sinusubukan siya kung paano niya tatanggapin na meron siyang kahati sa kanyang asawa, ng kanyang asawa may pinakasalang 3 pa. Susubukin siya ng Panginoon kung paano niya ito tatanggapin bilang alipin ng lumikha sa kanya. Okay? Sinusubukan ng Panginoon sa isang babae kung paano niya tanggapin na maluwag ang kautusan ng kanyang Panginoon. At ang realidad, maraming bumabagsak dito. Hindi ko sinasabing lahat. Okay? Kaya sa mga sisters natin, sa mga ating mga kababayan na hindi Muslim, ito po pinahintulutan lamang pero hindi obligado. Solusyon ito sa pagdami ng babae sa lalaki kahit papaano. Pero ganun pa man, umikot ako ng buong Pilipinas, sa loob ng 2 taon, ilan lang po ang nakita ko may asawa na higit sa isa, kapatid na Abdurrahman. So 100% siguro may asawa na higit sa isa, wala pang 5%. Wala pang 5%. Yung 80% dyan, isa lang asawa. At yung natitirang porsyento dyan, ay walang asawa. Kasama ka na nga doon. Hindi ba? Kaya dapat mag-asawa ka na kasi marami sa ating mga sister dyan na nangangailangan na mapapangasawa na walang mapiling lalaki. Huwag nating hayaan na hindi ka magkaroon ng kasama sa buhay at maging kapiling sa bahay. Kasi isa ito sa mga katuruan ng Islam. Sa isang lalaki na may hanap buhay ka naman, di ba? So kailangan mayroon tayong nakakasama sa ating buhay, sa ating bahay, katuwang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kalooban at kagalakan ni Allah. Inshallah. Ito yun, inshallah. So mga sister po natin dyan, paalam po natin na marami sa atin dito sa Aklan na marami mga binata. Kasama po yung ang inyong lingkod dito na si kapatid na Abdurrahman Magallanes Tarosan. Ayan, alhamdulillah. So, yun po yung ilang paglilinaw namin patungkol po dito sa pag-aasawa na higit sa isa. Naulit ko lang po, hindi po ito obligado, kundi ito pinahintulutan lamang
At sa mga kapatid natin dyan na mga Muslim na nag-aasawa na lang, especially na mga hindi Muslim na basta-basta na lang iniiwanan pagkatapos dahil hindi Muslim, naku, matakot kayo kay Allah. Ito'y mahigpit na pinagbabawal. Ang responsibilidad mo porque hindi Muslim, inanakan mo lang, iniwan mo pagkatapos dahil ang katwiran mo ay hindi naman siya Muslim, walang kwenta. Kapatid, ang laki ng pananaguto mo kay Allah. Kaya sa mga kapatid namin, reminder ko lang po sa mga kapatid natin na mga Muslim na may ganitong kaugalian. Bakit ko nasabi? Ako mismo marami ako na-witnessan. Okay? Baguhin mo na kapatid ang iyong sarili. At sa mga kapatid natin na may alam na ganito, pigilan natin. Bakit? Ang sabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, tulungan mo ang iyong kapatid. Maging siya ay inaapi o siya ang nang-aapi, tulungan mo siya. Minsan baka mamaya maisip ng mga kababayan natin, tika lang muna. Kahit nang aapi na, tutulungan pa rin. Hindi na po bago yung reaksyon na yan. Nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, nag-react mismo ang kanyang mga disipulo. Ya Rasulullah, o Propeta ni Allah, tutulungan ko ang aking kapatid mo, siya ay inaapi. Pero papaano ko siya tutulungan ko siya mismo ang nang-aapi? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, pigilin mo siya sa kanyang pang-aapi. Yun ang tulong mo sa kanya. Okay? So sana po may nakuha po kayong mga karagdagang mga aral. Okay? Naubos na po ang ating oras. No? May gusto pa kaming ipahayag. Actually, may tanong dito karagdagan eh. Pero magbibigay lang po ako ng ano dito ha, ng kunting mensahe o kunting idea. Napapasarap na yung usapan, kapatid. Napapasarap. Pero Nag-react yung babae. Oo. May nag-react na babae. Ano yung sabi dyan? dito, ang sabi niya, pinahintulutan ng pag-aasawa ng higit sa isa ng kalalakihang Muslim. Kapag may kayamanan, lalo na kapag mayaman. Paano naman kapag babae ang mayaman at may kayamanan, pang pinansyal? Pwede din ba siya mag-asawa ng higit sa isa? Iyan. Oo nga naman, unfair nga naman. Kung titingnan mo nga naman, lalaki lang pinapayagan. Pag mayaman at may kakayanan. Paano pag si babae naman ang mayaman, pwede ba siya mag-asawa ng isa para fair naman? Okay. Yan po, hindi po namin sasagutin ngayon. Mabibitin tayo, kapatid. Okay. Oo. Kasi medyo patapos na po ang oras natin. At hindi na po natin mabibigyan ng mas malinaw na pagpapaliwanag yan. Abangan nyo po sa susunod na linggo, insyaAllah. At karagdagan pang mga kaalaman tungkol kay Quran na ginagamit ng mga Muslim. Patungkol kay Allah, karagdagan, bilang paglilinaw palalo. Lalo si Propeta Muhammad, ang pagiging propeta. No? Pagiging propeta, kailangan linawin natin, ito totoo ba talaga siya? So ito po ang mga mensahe na mapapakinggan nyo po sa susunod na linggo, insyaAllah. At pansamantala po kami magpapaalam sa oras na ito. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng nagtiyaga, sa lahat ng sumusubaybay sa amin. Sana ay patuloy nyo kaming subaybayan, patuloy nyo kaming pakinggan upang makapakinig po kayo ng mga karagdagang mga mensahe na inshallah makapagbigay ng kapakinabangan sa bawat isa sa atin, inshallah. So kapatid Abdurrahman, inshallah, huling mensahe sa ating mga kapakinig. Ang huling mensahe ko lang po sa ating mga mahal na taga-subaybay at sa mga kapatid nating mga Muslim, huwag sana kayong magsawang sumubaybay sa aming programa, lalong-lalo na po sa aming mga kababayang hindi Muslim. Upang sa ganun ay patuloy kaming makapagbibigay na iba pang mga mensaheng mahalaga sa Islam. Ako ang iyong lingkod, Romel Magallanes Abdurrahman Tarusan, kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga Muslim. So alhamdulillah, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng nakinig sa atin, sa lahat ng ating mga kapatid. Huling mensahe ko rin po na sana wag po kayo magsawa na patuloy na sumabaybay sa ating programa, ang butis-busis ng Islam sa probinsya ng Aklan. At hinihiling ko po uli sa lahat ng ating mga kapatid sa anong sulok ng mundo, no, na ibahagi nyo rin po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay, na mga hindi Muslim, ang mga mensaheng na ibabahagi natin dito, upang mas marami po ang makinabang ng mga mensaheng na ipapabot po namin. Inshallah, sana ito ay maging daan upang tayo ay magkaroon ng magandang kalagayan sa mundong ito. Magsama-sama tayo sa tamang pananampalataya. Magsama-sama tayo sa pagsamba sa iisang Diyos lang. Magsama-sama tayo sa iisang pamamaraan ng pagdarasal na gusto ng ating dakilang tagapaglikha.
at insya-Allah magsama-sama po tayo sa tinatawag na paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Kaya po inshallah ito po yung panalangin at pangarap namin. Hindi lang tayo magsasama sa mundo na maganda, masaya, mapayapa, kundi ang pangarap namin ay magsasama tayo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala na may kapayapaan magpakailanman. So muli, maraming salamat po sa lahat. Ako po ang inyong likod ni Sir Abdul Karim Bunjibo na nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa muli ito po ang Busis ng Islam sa probinsya ng Aklan. Ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan.